ginawa ko? Lagot na! Ano ka ba, Nikki? Meron ng 27 missed calls. Si Faith. Ano bang kalokohang ginawa ko? Naku, Faith. Nasaan ka ba? Sobra akong nag-alala sa'yo. Umalis na si Azu. Hindi ko sinabi sa kanyang hindi ka umuwi kagabi. Maaga siyang pumasok sa school ngayon. Ako itong sobrang nag-aalala sa'yo. Sabihin mo nga sa akin kung nasaan ka buong gabi. Yung huling message mo, sabi mo narito si Jerry. Pagkatapos sunod, kasama mo ang mga Japanese. Pagkatapos nun, wala na. Ano? Nasaan ka? Sa bahay ni Mr. Jeric. Hindi naman ako uminom ng marami. Hindi ako lasing. Ano bang dapat kong gawin? Wala akong maalala. Subukan mo lang alalahanin mo. Isipin mo mabuti, isipin mo. Iniisip ko, inaalala ko. Nandun kami sa event. Napakaganda ng gabing yun. Nagsayaw kami at ang buong paligid. May music. Sumama rin dito yung mga Japanese. Okay. Nagtimpla ako ng kape para sa kanila. Pagkatapos? Ay, wala na akong maalala. Parang binura sa utak ko ang mga alaala na yun. Hindi ko alam kung bakit. Teka, Faith. Para bang naalala ko na binuhat ako ni Mr. Jeric at dinala sa... Dinala niya ako sa kama, Faith! Ano? Faith, baka naman... Hindi maaari. Ano? Wala ka ba talaga maalala? Anong sinabi niya? Anong pinag-usapan niyo? Inamin niya ba sa'yo na in love siya? Tinanong ka kung siyang nasa isip mo at ikaw ang para sa kanya? Ano pang sinabi niya? Napatay na patay siya sa'yo? Magkwento ka naman sa akin. Faith, huwag mo nang painitin ang ulo ko. Sinasabi ko na sa'yo na wala akong maalala kahit isang wala akong maisip. Walang usapan kung paano ako nakarating sa kama. Siguradong nakita niya yun sa mga mata mo, Nikki. Yun ang epekto ng kabilugan ng buwan. Nakatadhana na sa mga bituin. Wala akong pakialam sa kabilugan ng buwan o sa kahit ano pang sinasabi ng mga bituin. Basta wala na akong maalala. Hindi ko na alam kung ano pang mga nangyari kagabi. Baka sadyang hindi mo na dapat maalala yung mga nangyari. Faith naman. Ano kayang ginawa namin? Okay. Huminahon ka muna. Relax. Nasaan siya? Hindi ko alam. Teka, sandali lang ha. Titingnan ko kung nasan siya. Parang wala na siya. Pumasok na kaya siya? Oo. Ipadala niyo ang mga dokumento sa legal department. Nandito pa siya. Hindi pa umaalis. Okay, ganito. Huminahon ka na lang muna. Magpakita ka pero pakalmahin mo ang sarili mo. Kumilos ka na parang walang nangyari. Faith, hindi ko kayang kumilos na parang walang nangyari sa amin kagabi. Siguro hindi ko na lang siya papansinin pag nakita ko siya. Lapitan mo ang lalaking yun at tanungin mo kung anong nangyari kagabi. Tama ka. Gagawin ko na. Teka, sandali lang. Huwag mong ipakita na tensyonado ka. Relax ka lang. Okay. Lapitan mo siya at nikian mo. Kumilos ka na parang walang nangyari kagabi. Parang hindi naman siya ma-pressure sa'yo. Hindi siya dapat ma-pressure o kaya matakot. Nasa kusina siya. Oo, nag-enjoy ako kagabi. Nung una, hindi ako komportable, pero... Naging okay na rin nung magkasama kami ni Nikki. Mas naging masaya pa nga kaysa sa inaasahan ko. Ikukwento ko na lang mamaya. Nako, Faith. Kinukwento niya sa kaibigan niya yung nangyari kagabi. Mamaya niya raw ikukwento ang ibang detalye. Ano sa tingin mo? Siyempre nag-uusap din ang mga lalaki tungkol sa mga ganung bagay. Akala mo tayo mga babae lang ang gumagawa nun? Pero dapat maalala ko na kagad yung mga nangyari kagabi. Hayaan mo na. Bahala na siya kung anong gusto niyang isipin. Puntahan mo na siya. Ganito. Sumandal ka lang sa pader. Kumilos ka na parang bagong gising ka lang. Tapos humikap ka. Pero huwag mo masyadang lakihan ng paghikap. Dapat mapuwi ang mga mata. Pagkatapos na lumiti ka at bumati ka, batiin mo siya na magandang umaga. Kung may sasabihin siya sa'yo o kung magtatanong siya tungkol sa nangyari kagabi, relax ka lang. Sabihin mo nag-enjoy ka, kumilos ka lang normal. Ano ka ba? Wala ka na ba sa katinoan? Hindi ko na matandaan yung mga sinasabi mong gagawin ko. Hindi ko yata kaya. Sige, bahala ka na. Basta mag-relax ka lang. Tatawagan na lang kita mamaya. Sabihin mo kung anong nangyari, okay? Relax.
night. Good morning. Nikki? Natatandaan mo naman siguro yung nangyari kagabi. Magkasama tayong umakyat sa taas. Huwag na, nakakahiya. Pero wala namang nakakahiya ron. Wala akong ideya kung saan o kung paano mo nalaman ang mga bagay. Pero ako kasi at si Mr. Nakatani, Anong meron kay Mr. Nakatani? Magsalita ka. ano bang nangyayari sa'yo? Hindi kita maintindihan. Ang totoo, ikaw ang hindi ko maintindihan. May sinasabi ka sa kaibigan mo tungkol sa... Nikki, sandali lang. Hindi tayo magkasama magdamag. Hindi tayo magkasama? Hindi. Pero binuhat mo ako kagabi paakyat sa kwarto, di Oo, ba? tama. Binuhat nga kita pero sa sala ako natulog magdamag. Dinala kita sa kama. Bakit? Ang tiyan ko. Sumuka ako sa banyo. Pero bakit ako sumuka? Bakit? Galit na galit ako. Tapos sumama ang pakiramdam ko. Nag-away tayong dalawa. Magpakatotoo ka na kasi. Una, nag-apply ka bilang chef. Tapos palagi mo akong sinusundan sa mga event na pinupuntahan ko. Hanggang sa dumating ang gabing ito. Mahusay ka. Nakuha mo na ang gusto mo. Pumasok na tayo sa loob. Baka naghihintay ka pang alokin kita ng kasal. Teka, sino ka ba sa akala mo? Tingin mo ba desperada na ako? Tatawagin ko mga magulang ko at iba pang mga kaibigan ko para makita mo ang hinahanap mo. Ang tiyan ko. Isa kang immoral. Bastos! Sino ka ba para pag-isipan ako ng ganong klase akong babae, ha? Ako si Jerry Caslan. Alam ko yon. Sino ka ba talaga, Nikki? Iniisip mo ba na pagkatapos ng nangyari kagabi, merong mabubuo sa ating dalawa? Kung yun ang pagkakaintindi ko, humingi ako ng paumanhin. Hindi ako ang mayamang asawa na hinahanap mo. Mayamang asawa? Tingin mo naghahanap ako ng mayamang asawa? Ni minsan hindi sumagi yun sa isip ko. Ano bang gusto mo palabasin, ha? Kung gusto mo, magpatuloy ka sa pagtatrabaho mo bilang chef. Sa umaga, magtrabaho ka pero umalis ka na bago pa ako dumating. Alam mo, baliw ka. Ang sama mo. Bastos! Immoral ka! Walang konsensya! At saka, walang puso! Ang sama mo, hindi mo na alam kung paano magpakatao! Wala kang pakiramdam! Makakaalis ka na. Tanggalin mo na ako. Hindi na nga pala kailangan. Mag-resign na ako ngayon. Hindi ko na kaya manatili pa sa bahay na to. Oh, grabe naman pala yung nangyari. Maganda na sana yung lahat, yung event, yung sayaw, yung kabilugan ng buwan. Kahit ako masaya at umaasa na nakita mo na sa wakas ang pagmamahal na para sa'yo. Kaya lang naudlot pa, nakalulungkot naman. Ano bang maganda ron? Hindi ko kailangan ng pagmamahal. Ayoko magkaroon ng kahit anong connection sa kanya. Kaya lang ako naging komportable dahil sa epekto sa akin ng alcohol. Kung hindi dahil doon, hindi ako lalapit sa kanya. Hindi ko siya type, no, pati yung ugali niya. Oo nga, mapanghamak na mayaman. Tuso pero napakagwapo. Alam mo bang iniisip niya na isa akong gold digger at gustong manamantala sa kanya? Akala niya isa akong babae na naghahabol sa isang mayamang tulad niya. Walang ibig sabihin sa akin yung pagkasayaw naming dalawa at pag-uwi sa bahay niya, no? Akala ba niya, bigla ko siyang yayakapin at hahalikan? Masama kasi ang budhi ng lalaking yon at bulok ang pagkatao niya. Japanese lang ang alam ng asawa.
Kaya lang naman ako sumama para ma-interpret ko yung mga sinasabi niyo. Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Wala nang iba. Uminom ng konti, tapos bigla na lang niya sasabihin, halika, pasok na tayo. Ay, Faith, nagsisisi talaga kung bakit ako naging kalmado noong mga time na yon. Bakit hindi ko nagawang magola ni hindi ko binasag yung TV niya? Para nakaganti man lang ako kahit papano. Ay, ano ka ba naman, Nikki? Huminahon ka nga dyan. Siya ang nawalan. Kalimutan mo na yun. Hindi ko makakalimutan yon. Hindi ko magawa dahil kapag lalo kong iniisip, mas lalo ako nagigigil sa galit sa kanya. Huminahon ka lang. Ay, Faith. Magkakaroon ng team natin ng meeting kasama si Mr. Nakatani. Kahapon, personal na sinabi ni Mr. Edwin sa kanya ang mga detalye ng meeting. Miss Navalli, hanap mo ako ng bagong chef. Eh si Miss Nikki, Hindi na siya magtatrabaho para sa akin. Ihanda mo na lahat ng mga dokumento niya. sige po. Kung ganon, kailangan ko rin maghanap ng bagong tagalinis. Nagpunta sa bahay ang mag-asawang Nakatani para magkape. Kaya medyo magulo rin ngayon. Magpapunta ka sa bahay na maglilinis. Yung garden, kwarto, kusina, buong bahay. Alam mo na yon, ayoko ng kahit anong problema pag uwi ko. Okay, magagawan ko ng solusyon ang tagalinis ngayon. Pero, hindi ang tagaluto. Alam ko kung ano magpapagaan ng loob mo. Chocolate crepe! Gagawin kong isang espesyal na kaibigan. Huwag ka na may stress dyan. Hintayin mo ako, babalik ako. Nagpunta ka sa isang party at na-meet mo pa ang boss mo, tapos ang nakatatawa na tapunan mo pa yung asawa ng bisita niya. Hindi yata magandang eksenang yun. Hindi ba? Aminin mo nga. Ang mahusay na cook ni Jeric, hindi pala mahusay sa ibang bagay. Nagpunta si Mr. Nakatani sa inyo para magkape? Oo, Binanggit mo ba sa kanya yung bagong project natin? hindi namin napag-usapan. Alam mo yung asawa niya, Japanese lang kasi ang alam niyang salita. Kaya nasa tabi lang nakaupo ng ganito. Sumama rin si Nikki sa amin para magkape. At nakipagkwentuhan siya kay Mrs. Nakatani. Ah, si Chef Nikki. Kung ganon, nagpunta rin sa inyo kagabi? Pagkatapos niya makipag-uusap kay Mrs. Nakatani, nakasundo niya rin ang mag-asawa at natuwa sa kanya, kaya inimbitahan din siya sa bahay. Oh, ayos din to si Nikki, ha? Marunong siya mag-Japanese. Ibang karisma rin ang meron siya sa anak natin. Gustong-gusto ko talaga siya. Kung ganun, papuntahin natin siya mamaya sa dinner. Kilalanin natin na napupusuan ng ating anak. Hindi Hindi pwede. na siya nagtatrabaho sa amin. Oo. At bakit? Baka hindi niya nakita ang gusto niya. Ibig ko sabihin, sa trabaho niya. Siya ang naghahanap ng trabaho, bahala siyang magpasya. Kung ganun, Tama na ang tungkol doon. Ibang bagay na lang ang pag-usapan natin. Itong si Arman. Gusto na naman niya tayong guluhin. At magiging kakumpetensya natin siya. Oh, heto pa. Mainit-init pa. Maraming salamat, Faith, ha? Bakit? Kasi, nakalimutan ko yung dress sa bahay ni Jeric. Gawa mo pa naman yun. Ay, tinakot mo ako. Akala ko naman kung ano na yun. Hayaan mo na. Kaperasong tela lang naman yun. Kaya ko pang makagawa ulit ng iba. Sorry talaga, hindi ko na kasi naalala ang tungkol doon pagkatapos ng mga nangyari. Hindi na yun mahalaga. Pero, alam mo ba, isang magandang dahilan ng dress na yun para makapunta ka ulit sa bahay niya. Huwag ka nang umasa na kukunin ko yun doon. Hindi na, ayoko na tumapak sa pamamahay na yun, no? Okay, Nikki. Relax lang. Kumain ka pa. Dahan-dahan lang. Baka mapasok ka. Sige, kain lang. Odayı iyice temizleyin. Kirlileri de oradan kur temizlemeye gönderin. Her yer jilet gibi olsun. Ama hiçbir eşyanın yerini değiştirmeyin. Sakın. sige. Oo nga pala, ano nang balita kay Dennis? Dennis. Huling nakita ko siya ng party, pagkatapos nun wala na. Ay, nako. Ganun talaga ang ugali ng kapatid ko at gusto ko rin siya makasama. Kaya lang kahit minsan lang sa isang taon ng board meeting, hindi pa rin siya makapunta. Jeric, tawagan mo nga. Baka pag ako hindi siya sumagot. Baka nasa bahay lang siya at nagpapakalunod sa musika. Sige na. Sige, tatawagan ko. Sabihin mo pumunta siya rito sa board meeting at bilisan niya. Hello? Jeric? Kumusta? Anong balita sa'yo? Ayos lang, nandito si Demi at si Edwin. Pati na ang hipag mo. Ikaw, kumusta na? Okay naman. Ang totoo, ayos ako. Mabuti pa, kumain tayong lahat mamaya. Pag-usap sandali. Pero may plano na ako mamayang gabi. May bagong babae ako nakilala. Lalabas kami mamaya. Sana sumama siya kasi hindi ko pa nasasabi sa kanya. Ah, sino naman siya? Kailan ko lang siya nakilala. Pero hanga na ako sa ugali niya. Parang umiibig na yata ako sa kanya. Umiibig daw siya. Na naman? Paano si Alia?
Alam mo, parang stock exchange lang yan. Tumataas at bumababa. Totoo naman yun eh. Masaya kaming lahat para sa'yo, Dennis. Salamat kung ganun. Alam kong niloloko niyo lang ako pero iba ang nararamdaman ko. Parang merong kakaiba sa babaeng ito. Ewan ko ba, minsan nakakatawa siya, minsan naman seryoso. Siguro, ito na nga ang tinatawag na pag-ibig. Wala na naman akong trabaho ngayon. Kaya kailangan ko na namang maghanap. Akala ko ba malaki ang sahod mo dun sa trabaho mo? Ano na naman ang nangyari? O baka naman inalok ka ng trabaho ng hapon pero ayaw mo lang sabihin sa amin ng totoo? Ano ka ba, Azu? Hindi niya ako inalok ng trabaho. Wala! Akala ko magandang magtrabaho sa kanya pero hindi naman pala. Imposible ba yon? Malay mo may ginawa siyang hindi maganda. Di ba? Akin na nga yung mga plato niyo kung tapos na. Baka naman tinanggal ka sa trabaho. Siguro, may sinabi ka o ginawang hindi maganda kaya ka pinaalis. Siguro tinarayan mo na naman. Ang ganda na ng trabaho mo, ang gwapo ng amo mo, bata pa at mayaman. Ano pa bang hinahanap mo, ha? Anong sabi mo? Kung mo ba ganun ang naging amo ko? Gagawin ko ng lahat ng magustuhan niya? Ganun ba ang tingin mo sa akin, ha? At ano pakialam ko kung gwapo siya? Porke ba gwapo siya, susunod na ako sa lahat ng mga ipinaggagawa niya sa akin? Pinahahalagahan ko ang dangal ko, no? Tandaan mo yan. Teka nga, sandali lang. Ano nga bang karapatan mo para tanungin ako? Tinatanong ko lang naman dyan, tapos magagalit kang bigla. Tama na, Nikki. Kakainis? Hindi naman yun ang ibig niya sabihin. Sino yan? Si Dennis. Napakaswerte mo, nagsarang isang pinto, pero may bumukas naman na bago. Sige na, sagutin mo na. Sagutin mo na. Hello, Dennis. Nikki, kumusta? Parinig. Okay lang. Ikaw? Ayos lang ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo na marami na akong dyaryong naipon para sa mga aso. Bukod doon, may mga lumang kumot din ako rito. Na ibibigay sa kanila. Dalhin na kaya natin ngayon? Sige, ayos yan. Pumayag ka na. Sige, sige na, makipagkita ka. Pwede. Sigurado ako matutuwa yung mga aso. Mabuti. Sige, magkita tayo. Bastos! Immoral ka! Walang konsensya! At saka, walang puso! Ang sama mo, hindi mo na alam kung paano magpakatao! Wala kang pakiramdam! Miss Naval, pwede ko pang makuha ang number ni Miss Nikki? Sige po, sir. Padadala ko po kagad sa inyo. Maraming salamat. Sige, Faith, alis na ako. Okay, ingat ka. Teka lang, sino yan? Ewan ko, bagong number eh. Miss Nikki, humihingi ako ng pasensya sa'yo. Mali ang ginawa ko. Jeric Aslan. Pati niya. Sang himala. Nagpakumbaba ang loko. Ay, hayaan mo na. Ang importante, humingi siya ng sorry sa'yo. Kahit na wala akong pakialam, no? Anong tinext mo? Mokasai? Ano ibig sabihin yan? Japanese siguro to.
Natutuwa sila. Alam mo, minsan parang gusto ko silang yakapin at iuwi lahat sa bahay ko. Kaya lang sigurado magagalit naman sa akin at malulungkot ang pusa ako. Ang dami mo talagang alam tungkol sa mga aso. Hindi naman. Gusto ko lang talaga silang nakakasama palagi. Alam mo, kapag tumingin ka sa mga mata nila, parang may sinasabi sila. Tingin ko ikaw lang nakakaintindi sa kanila. Pero ayos din naman ako, di ba? Oo naman, okay ka rin. Hangang ako sa ginawa mo eh. Alam mo ba, nang binigyan ka ng manager ng isang mop kanina sa loob, akala ko tatakbo ka eh. Pero nagulat ako nung tinanggap mo. Hindi ko akalaing gagawin mo yon. Anong ibig mo sabihin? Eh kasi parang hindi ka naman madalas humahawak ng walis sa inyo. Wala ka pa talagang alam tungkol sa akin. Kung hindi ka nagmamadali, baka pwede pa tayo magkwentuhan. Sige. Palagi na lang tayong nag-uusap sa telepono. Ngayon lang yata sa personal. Sino ka? Taga saan? Ilang taon? Tsaka waitress ba talaga ang trabaho mo? Nag-waitress lang ako nung araw na yon para dagdag sa kita. Nag-aaral talaga ako. Master's degree. Ikaw? Ako? Ang totoo, mahilig ako sa arts. Lalo na pagdating sa musika. Saan ka pumapasok? At anong kurso mo? Anong gusto mong gawin pagkatapos mo? Alam mo, hindi kasi magandang nangyari dun sa huli kong trabaho eh. Kaya pwede ba iba na lang pag-usapan natin? Ayoko na kasi yung mga tungkol sa trabaho natin. Buti pa pag-usapan natin ang art. Pero art nga ang trabaho ko. Wala kang takas. Magkwento ka na, sige na. O sige, hulaan mo kung anong trabaho ang gusto ko. Veterinaryo? Hindi ha, hindi yun ang gusto ko. Isang guro? Alam mo, bagay sa'yo magsalamin at magturo sa mga high school. Hindi rin. Doktor. Lalong hindi. Takot ako makakita ng dugo, no? Ay, Dennis. Tinatawag ako ng amoy na yun, no? Kalahati lang ba sa'yo? Gusto ko buo. Ano? Isang buo? Oo nga. Magandang gabi po. Kakain ba kayo? Opo. Dalawa nga po at parehong may sili. Sige po. Titikman ko kung anong klaseng sili. Ang sarap ah. Damihan niyo po yung sa akin. Sige po, ma'am. Unahin niyo po yung curry. Tapos po, saka niyo lagyan ng sili pa konti-konti. Curry powder muna tapos sili. Sige po. Masusunod po, ma'am. Aba, mukhang eksperto ka yata sa shawarma. Sige, ganun na rin ang sa akin. Sige po, sir. Walang problema. Masarap ba? Ano ba sa tingin mo? Ang sarap niyo magluto. Maraming salamat. Nagsasalsa ba sila? O baka naman bachata. Marunong ka nun? Kasi kagagaling ko lang sa South America. May mga natutuhan ako. Isa lang ang pagsasayaw. Mahilig ka rin ba sumayaw? Oo, paminsan-minsan. Pero hindi ako marunong. Nakakahiya kasi lalo na kapag maraming tao. Halika, Bakit? sasayaw tayo. Uy, Dennis, nagbibiro ka ba? Sige na, halika na. Seryoso ka talaga? Nakakahiya, ang daming taong makakakita. Bayaan mo na sila, dali na.
Hindi ako marunong. Madali lang, tuturuan kita. Ganito lang, kalma lang. Sundan mo lang pa ako, okay? Pwede ba kasi, oh? Alam mo, nakakatuwa si Dennis. Ang saya nung lumabas kami, ha? Ang dami naming ginawa. Kumain kami, sumayo kami sa kalsada, at mahilig din siya sa mga hayop. Lalo sa mga aso. Ibig sabihin mabait siya. Bakit hindi ka nagkwento tungkol sa sarili mo, Nikki? Hindi ko alam, Faith. Ayoko lang talaga magkwento. Lalo na nung gusto niyang pag-usapan yung tungkol sa trabaho namin. Mabuti na lang mabait siya. Hindi niya ako pinilit. Mayaman siya. At ang ugali niya parang tayo rin. Hindi siya maarte kagaya nung naging amo mo. Oo, tama ka. At alam mo ba kung ano pa? Sa sobrang arte niya, pag niyaya mo siyang kumain sa tabi ng kalsada, baka puntahan niya ang Kapitolyo at ipasuri ang pagkain sa laboratorio. Naku, kalimutan mo na siya. Huwag mo nang isipin. Sayang sa oras, lalo ka lang maiinis. Pag nakita mo, kala mo napakabait. Pero napakaitim pala ng budhi at ang sama ng ugali. Salbahe pala. At bastos. Isang pirma na lang po, Sir Jerry. Oo nga pala, sir. Ang dami po nag-apply dito at interesado na maging tagaluto. Pero wala akong nagustuhan. Sige, maghintay ka pa ng mga ilang araw tapos mamili ka na. Sige po. Baka gusto mong sumamang kumain mamayang gabi sa amin? Nagpa-reserve kasi ako ng table sa isang bagong restaurant. Magugustuhan mong pagkain doon. Pwede, para makita ko si Kulot. Sige. Inimbitahan ko nga pala si Nikki. Si Kulot kasi, kinukulit ako. Tuwang-tuwa sa kanya, kaya gusto ko siyang makilala. At para mapasalamatan ko naman siya, okay? Magpapasalamat ka? Bayad naman siya sa lahat ng mga ginawa niya. Hindi ko sigurado kung makakapunta ako mamaya. Evet Ferit. Benim güzel kalpli, yakışıklı arkadaşım. Anlat bakalım neler oluyor. Dökül. Ne oluyor Engin? Bu Nazlı denen kızla ilgili bir şeyler var. Hadi anlat. Engin çok işim var. Sen bu aralar fazla boş kaldın herhalde. Canın sıkılıyor. Ferit. Onca yıllık arkadaşız biz. Oğlum sen benim ilk öpüştüğüm kızı bilirsin. Ben de senin ciğerini bilirim. Bu Nazlı ile ilgili bir şeyler var. Hem de içini yiyen bir şey. Hadi anlat. Hadi Nazlı'yı arayalım. Hayatım aradım, açmadı. O şimdi bizim aradığımızı görür, arar bizi. Ya da birazdan tekrar deneriz, olur mu? Beklemeyelim, bir daha arayalım. Arıyor. Alo. Merhaba, beni aramışsınız. Nazlı ben. Nazlı merhaba, Zeynep ben. Bulut'un annesi, Ferit'in ablası. Merhaba Zeynep Hanım. Merhaba. Böyle damdan düşer gibi aradım, kusura bakma. Telefonunu muhasebeden almıştım, müsait miydin? Müsaitim, buyurun. Nazlıcığım, Bulut seni sayıklayıp duruyor. Geçen gece de Ferit'e çok yardımcı olmuşsun nakatanileri ağırlarken. Ben seni tanımak istedim. Aynı zamanda da teşekkür etmek istedim. Seni bu akşam yemeğe davet etmek istiyoruz. Zeynep Hanım, ben de sizinle tanışmayı çok isterim. Ama o akşam tamamen tesadüftü. Yani bunun için teşekkür etmenize gerek yok. Yani bu akşam geliyorsun.
bu akşam benim programım var. Yalan mı? Lütfen. Bulut, iyi misin? Bu akşam gelirsen çok iyi olurum. Gelmezsen çok kötü olurum. Hasta bile olurum. Tamam o zaman geleceğim. Oley! Harika. O zaman akşam 8.30 diyelim mi? Mekanı ben mesaj atıyorum birazdan sana. Tamam Zeynep Hanım, görüşmek üzere. Aba grabe, ang dami na pala nangyari sa inyo ha. Kaya pala apektado at naguguluhan ka na. Ano ka ba, Edwin? Nagluluto lang siya ng pagkain. Pero ang sabi mo sa akin, ang saya nung gabi na magkakasama kayong tatlong nila Ang kulot. sabi ko, ang saya ni Kulot nung gabing yun. Ang daming mga chef na nagluto na sa bahay mo. Ni isa, wala ka naman nagustuhan. At ngayon ka lang humanga sa mga luto niya. Ang sabi ko lang, masarap siyang magluto. Jeric, may isang tanong lang na tumatakbo sa isip ko. Kung mayamang lalaki ang hanap niya, bakit pa siya magluluto? Hindi ko alam, Edwin. Baka nagkamali lang ako. O baka naman magaling lang siyang umarte. Malay ko pa. Ewan ko. Hindi ko talaga alam kung ano. Ay, Faith. Sinabi ko lang sa phone na pupunta ako mamaya. Pero ayoko talaga. Ayaw mo kasi pupunta si Jerry. Kung pupunta man siya, siguradong walang mangyayaring maganda dun sa restaurant. Ano ba, ang isipin mo na lang? Hindi siyang ipinunta mo ron, kaya huwag mo siyang papansinin. Oo, tama ka ron. Eh, sino nga ba siya? Siguro naman talaga sa Jaco doon, no? Dahil inimbitahan ako ng mama niya. Teka, wag to. Pangit eh. Eto, bagay sa'yo to. Uy, Nikki! Magandang gabi, Nikki. Kinagagala ka namin makilala. Ako si Dimir, ang papa ni Kulot. Magandang gabi po. Hindi talaga siya makatatanggi sa imbitasyon. Ako si Zenny. At ako ang mama ni Kulot. Magandang gabi po. Kumusta ka na, Kulot? Mabuti naman. Dito ka umupo para tabi tayo. Wala siyang ibang kunikwento kundi ikaw lang. Oh, haya na si Ate Nikki mo. Hindi ko siya ate, ma. Hindi ko siya kapatid. Kaibigan ko lang po siya. Oo nga naman. Hello, Zenny? Nasaan ka na, Jerry? Kinihintay ka namin. Maalis na ako ng bahay pero hindi ako pupunta dyan. Bibili lang ako ng pagkain sa restaurant. Ganun ba? Baka naman pwedeng sumaglit ka muna rito. Para matuwa naman ang bata. Kulot. Pupunta raw ang uncle mo. Ay, kita mo, tuwang-tuwa talaga siya. Sige. Ang mabuti. Di pa, bilisan mo na. Sige na. Mag-iingat ka. Bye-bye. Sayang. Sana nakita ko itsura ni Mr. Nakatani. Ay, naku, alam niyo ba, sobra talagang pagdadasal ko nung oras na yon. Kasi grabe, ang dami ko rin talagang nainom na alak sa party. Akala ko nga susuka na ako sa loob eh. Alam mo, ang nakatatawa, wala man lang naikwento si Jeric tungkol dyan. Sana naroon din ako, di ba? Oo nga. Mabuti na lang nga po at wala kayo doon. Hindi kasi nakakatawa ang nangyari sa akin. Ang totoo, nakakahiya talaga ang ginawa ko. Ano ka ba, Nikki? Okay lang yun. Teka, sandali lang po. Kung nagpapatawa siya, bakit hindi natawa si Uncle? Alam mo kasi, Kulot, hindi kasi mahilig tumawa ang uncle mo. Kahit ang layo niya nga sa amin, ramdam ko na umuusok ang ilong niya. Sa palagay ko, natawa naman ng konti si Jeric. Pero nung oras na yun, baka mas gusto niyang sakalin si Nikki. Siguro kung hindi nga siya ganong kilala, baka nga pinatay niya ako sa inis. Kahit minsan, wala pa akong nagagawang anumang krimen. Ay, kumusta? Mabuti nakarating ka, Jeric. Hindi ko gawain ang lumabag sa batas. Pero baka si Miss Nikki may mga kwento siya para sa atin. Kahit minsan wala pa akong inalok na malaswang bagay na kahit na kaninong tao. Lalo na kapag lasing sila. Pero kung kaya mo at kung papayag sila, bakit hindi? Oo nga, pero... gawain lang kasi yun ng walang pusong negosyanteng gaya mo. Kulot?
Mga mamamatay tao bang tingin mo sa mga walang pusong negosyanteng gaya ko? Hindi, pero sa tingin ko wala naman kayong masyadong pinagkaiba. Una, sinusukat niyo ang sitwasyon, iisipan ito ng solusyon, at saka ninyo sasamantalahin ito. Siguro naman kahit na sino pag may magandang dahilan, kahit tayo may kakayahang pumatay. Uncle, bakit mo ako pinagtakip ng tenga? Siguro po, pinag-usapan niyo yung tungkol sa zombie. Nako, hindi kulot. Walang mga zombie at ayokong pinag-uusapan ng mga tungkol dyan. Hindi totoong zombie, anak. Alam mo kasi, Jeric, hindi ka pa masyadong kilala ni Nikki. Hindi niya naiintindihan na nagbibiro ka lang. Sa bawat pagbibiro, may katotohanan, Miss Annie. Kaya nga, mas makabubuti kung maghiwalay na lang kami ng landas ni Mr. Jeric. Pero, alam naming pareho ni Kulot na ang kapatid ko, mabait at may malambot na puso. Hindi ba, baby? Talaga bang malambot ang puso ng Uncle Jericho? Oo naman. Hmm? Buti pumunta kayo, sinurpresa niyo ako. Saan ba talaga kayo nanggaling? Hindi ako may gusto nito. Nang malaman nila na pupunta ako, sumama sila para magpasalamat. Sabi nila marami raw Iba pagkain. ka talaga, oo, meron naman dyan kahit papano. Maupo kayo ron. Doon muna kaya. Tumaho ka na? Siyempre, meron. Magaling. Ano? Gusto mo tulungan kita? May pasta ako dito, ano bang pwede mong gawin? Salad? Sige. Mag-ingat ka sa kutsilyo, matalas yan. Nikki, bakit ka umalis? Dahil ba ginulo namin ang bahay mo, Uncle? Kaya ka pinaalis doon? Kulot, hindi naman yun ang dahilan. Tama si Kulot, bakit ka nga ba umalis? Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang may gustong umalis sa trabaho o ang kapatid ko? Hindi na bago sa amin yun. Ang tungkol sa mga cook ni Jeric na pinaalis. Normal lang yun. Ang totoo niyan. niyan. Alam niyo kasi, si Mr. Jeric at ako ay merong kanya-kanyang problema. Medyo napapabayaan ko ang mga summer classes ko dahil sa trabaho ko. Kaya ako umalis. Mama, ayoko pang matulog pagkatapos nito. Pwede ba tayong pumunta sa bahay ni Uncle? Pero Kulot, gabing-gabi na, kailangan na nating Papa, umuwi. sige na, daan tayo sa bahay ni Uncle. Sige na po. Sige Anak. na pa. Tutugtugan tayo ni Uncle Dennis ng maganda. Tapos ikaw naman na magdadrums, yun lang ang gusto mo, hindi ba? Okay, sige. Doon na lang tayo magkape. Paano ko ba naman tatanggihan ang anak ko? Mauna na ako sa inyo. Walang aalis, sabay-sabay tayong dadaan doon. Hindi na ako sasama. Kayo na lang. Uncle, sabi ni Mama lahat tayo pupunta. Sandali, ako nakukuha. Ang galing mo sa kusina. Masarap ang macaroni salad mo, ah. Hindi, plain macaroni lang yun na may sauce. Dennis. Tapos na. Tapos na. Hindi na kita iistorbohin. Magmula ngayon, hindi ka na malulungkot. Una sa lahat, magiging kaibigan mo ako. Yun naman ang importante, di ba? Para sa atin. Para sa atin. Oh, kaya riyan. Tumugtog naman tayo. Uncle, sa'yo kami sasabay. Ibig kong sabihin kaming dalawa ni Nikki. Okay, sige. Sakay na. Nikki, halika, sakay na tayo. Sige, susunod na lang kami sa inyo. Nikki, ikaw na umupo sa harapan. Pwede po ba yun? Sige, walang problema sa akin.
Alam mo, Nikki, magandang bahay ng uncle ko. Tapos ang laki-laki pa. Meron siya magara at malaking drum set. Mas malaki pa yung drum niya kaysa sa akin. Pero noon pa yun nung maliit ako. Ngayon, malaki na ako, hindi ba? Tapos tumutugtog din ako na magaganda, kagaya ng uncle ko. Kulot, hindi naman halatang mahal na mahal mo siya, ha? Oo, mahal ko siya. Pero mahal ko rin yung isa kong uncle. Pareho ko silang mahal. Di ba, uncle? Ikaw bata ka, sinisiguro mong hindi ako magagalit sa'yo, no? Kasi ang matatanda, hindi dapat magalit sa mga bata. Uncle, siya si Nikki. Akalain mo yun? Isa tong malaking sorpresa. Uncle ka pala niya? Ang pagkakataon nga naman, talaga nakakagulat to, ha? Ibig sabihin, magkakalala kayo? Oo naman. At nagsayaw na kaming dalawa. Pero alam mo, Uncle, masarap din gumawa ng cookies si Nikki. Talaga? Hindi ko alam yun ah. Ang alam ko lang, mahilig siya sa shawarma. Ang uncle mo naman magaling sumayaw, lalo na pagdating sa salsa. Paano kayo nagkakilala? Sa loob na tayo mag-usap. Pasok kayo. Kumusta? Tingnan mo nga naman, ang liit talaga ng mundo. Oo nga, grabing pagkakataon, nagulat nga ako. Salamat. Nagtatrabaho ako bilang cook ni Mr. Jerry, tapos nag-extra ako bilang waitress sa isang event. Ang company nga ninyo ang nag-organize ng event na yun. Ah, isa kang chef? Oo, malapit na. Nagtapos ako ng culinary. Ngayon nagba-masters ako. Ah. Kagabi kasi hinuhulaan ko kung anong profession ni Nikki. Pero hindi ko nahulaan. Ah, kung gano'n magkakilala na pala kayong dalawa. Oo, doon nga sa party nyo. Nagtatrabaho ka pala kay Jeric? Hindi ko alam yun. Hindi ako makapaniwala. Pero teka, maiba ako. Natikman mo na ba ang napakasarap na cookies na gawa ni Nikki? Wala na mas masarap magluto kaysa kay Nikki. Kahit na si Mami. Kulot, pag-uwi natin, ipagluluto kita ng masarap. Ang alam ko lang mahilig ka sa mga aso. At interesado ka rin sa pagsasayaw ng salsa. Ano? Ipinagluluto mo pa rin ba si Jeric? Para namang hindi mo kilala si Jerry. Mukhang mga 10 hanggang 15 araw lang si Nikki. Actually, umalis na siya. Kaya nga, hinanda namin ang gabing ito para pasalamatan si Nikki. At makilala pa siya ng gusto. Magaling ka pala magluto. May talent ka sa pagsayaw. Marunong ka pagdating sa mga aso. May mga alam ka pa ba na hindi namin nalalaman? Sigurado ako na marami pa tayong malalaman sa kanya. Bali yun lang ang alam kong gawin. At bali wala to kumpara sa pagkanta mo. Lalo na sa harap ng maraming tao, lakas ng loob ang kailangan. Ako ang boses ko para lang sa mga malapit kong kaibigan. At sa mga kasama ko nakatira sa bahay. Hindi naman siguro. Pero minsan kinakabahan din ako sa stage. Guys, si Alia magsisimula na mag-perform sa Tanzu Bar. Oh, talaga? Oh, mabuti. Congratulations. Bukas siya mag-uumpisa. Suportahan natin siya. Nikki, ano, pwede ka ba? Ako? May gagawin yata ako. Sana makapunta ka. At suportahan mo rin sana ako. Isama mo yung mga kaibigan at kasama sa bahay. Sige. Sige, para sa'yo. Pupunta kami at susuportahan ka. Jeric? Pupunta ka rin, hindi ba? Marami akong trabaho sa mga darating na araw sa susunod na lang. Sige na naman. Malaking tulong yun sa akin. Isipin mo ang mangyayari. Isang sikat na negosyanteng si Jeric Aslan ang nanood sa aking show. Bukas may pupuntahan kaming meeting at pag nanalo kami, magsi-celebrate kami kasama mo. Okay, kaya bukas lahat-lahat kayo aasahan ko manood sa amin. Okay, sige. Mag-celebrate kayo para kay Alia. At kami itutuloy namin ang selebrasyon sa daan kasama si Mama papuntang Ivalik. Mahal ko, pagkatapos nating manalo, kailangan magbakasyon, hindi ba? Para namang sigurado ka mananalo tayo. Oo naman. Gusto ko na makita ang talon ng itsura ni Arman. Di ba, partner?
Mahal ko, hanggang ngayon nagtatrabaho ka pa rin para sa bidding bukas? Kinikwenta ko lang, mahal ko. Kung hanggang magkano kaya kong ibid bukas. Pero nakwenta na yan ng mga tao mo. Tapos na yan. Siguro naman tama ang ginawa nila. Tama na. Anong tama na? Hindi nga pwede, Demi. Malakas ang kalaban natin kaya kailangan kong pag-aralan ng mabuti ito. Kailangan alam ko kung ano limitasyon ko. Ayoko talaga ng mga bidding kagaya nito. At bakit naman ayaw mo? Kasi lahat ng bagay ay nakikita nila. Hindi kayang manipulahin. Ibig sabihin, patas ang labanan. Pero ang totoo, hindi naman kami patas si Jeric dahil sila mula nang ipinanganak mayayaman na. Pero ako, pinaghirapan ko ang lahat ng meron ako ngayon. Sila hindi man lang nagbanat ng buto o nagpawis. Baliwala sa kanila ang 3 o 4 na milyong dolyar. Pero sa akin, malaking bagay yun. Arman, mahal. Mali ba ako sa mga iniisip at sinasabi ko, mahal? Narating ko to. Dahil kumayod ako at ginamit ko ang sarili kong mga kamay. Nag-isip ako, hindi ako tinulungan ng tatay ko o mga lolo ko at wala akong minanang pera. Umasa ako sa sarili ko at yun ang gagamitin ko bukas. At sakaling manalo man ako, ibig sabihin may justisya. Mahal ko, ganito. Tandaan mo, nang ikasal tayo, may minana rin ako kahit konti. Tama. Pagkatapos nun, nagsikap at nagpakahirap ka at naitayo ang kumpanya natin. Pinalago at pinalaki mo ito. Tayong dalawa ang gumawa nun. At sapat na sa atin ito, hindi ba? Buti pa, matulog na tayo. Maya-maya susunod na ako. Sige na. Sandali na lang. Ako. Ikaw ang bahala. Bilisan mo. Hindi pa to sapat na para sa akin. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nadudurog si Jeric. Isa kang salot na langaw, Jeric. Isang lang. Could you... Mabuti pa tulungan na kita. Hindi, wag na. Hindi na kailangan. Hayaan mo na lang yan dyan. Bukas ko na uhugasan. Nikki, napakaganda mo ngayon. Maraming salamat. Oo nga pala. Alam mo, kinausap ko na ang mga musikero. Minsan tumutugtog sila. Pag wala kang gawa, sabihin mo lang. Mamasyal tayo ron tapos sumayo ulit. Dennis, alam mo, tingin ko mukhang hindi bagay sa akin ang pagsasayaw. Alam mo, ang totoo may potential ka. Binubola mo lang ako. Walang biro. Mauna na ako. O, teka lang, saan ka pupunta? Good night. Bakit, Jeric? May problema ba? Aalis na rin kami kasi gumagabi na. Oo nga, gabi na. Ang mabuti pa, umalis na rin tayo. Tara, o sige. Azuli ka na! Handa ng almusal! Ano, Nikki? Sa tingin mo ba tatawagan ko na si Edwin? Sinong Edwin ba yan, Faith? Yung kaibigan ni Jerry. Binigyan niya ako ng card pero nawala. Kaya lang, bigla ko ulit nakita kanina. Nikki, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Pero Faith, malabo ang sinasabi mo kaya naiinis ako. Ang akala niya may-ari ka ng isang fashion boutique.
Darating ang araw na sisikat ako at magiging isang fashion designer. Alam ko, sobrang sinabi ko kay Edwin. Alam mo, Faith, malalaman niya rin ang totoo. At pag nalaman niya, siguradong pareho tayong mapapahiya. Hindi. Hindi, Faith. Tawagan mo na ngayon si Edwin. At sabihin mo sa kanya kung ano ang totoo. Na mahirap lang tayo at hindi makabayad ng renta. Hello, Edwin? Oo, si Faith nga ito. Yung sinungaling na si Faith. Alam mo, mahirap lang talaga ako. Wala akong fashion boutique at kasama ko lang sa bahay si Nikki. Oo nga, mahirap lang ako. Walang pera at walang pambayad sa inuupahan namin. Kahit 5, wala talaga ako. Pinatayan niya ako ng cellphone. Nagulat ako doon, ha? Pati nga siya nagulat. Maganda kung ganun. Yun ang gagamitin nating tactic mamaya. Tama. Tayo na. Buti pa tapusin na natin to. Sige, tayo na. Jeric, Demir, sandali lang. Huwag kayong padadala sa mga taktika ni Arman. Mahal, ano ka ba? Baka isipin nila ginagawa ko lang to dahil kay Arman. Tama si Zenny, huwag kang emosyonal. Kung mas mataas ang bid niya, ibigay na natin. Oo na. Sige na, huwag na kayo mag-alala. Pero gustong gusto ko na talagang makita ang talon ng pagmumukha ng Arman na yun. Azu, ano bang ginagawa mo? Ang tagal mo naman dyan! Late na naman siya. May nakita ka? Meron. Sabi rito, naghahanap ng makakatulong sa kusina. Ewan ko kung anong gagawin, ha? Pero baka tawagan ko pa rin. Ikaw? Ang malas, puro wedding dress ang hinahanap. Gusto ko kasi magtrabaho sa isang kumpanya na asenso naman ako at medyo social naman ng konti. Pwede ba, Faith? Isipin mo muna ang renta sa bahay. Grabe. Hello, Edwin? Ako nga ito, si Faith, yung sinungaling. Kumusta ka na? Teka, may trabaho ba dyan? Wala ba? Naghahanap ka ba ng asawa? Gusto mong magpakasal? Oo naman, pwede ako. Sige. Nariyan na ako. Pakilang, ha? Baka para sa'yo yan. Ano yun? Kumusta? Nariyan ba si Miss Nikki? Para sa kanya to. Narito siya pero kapatid niya ako, kaya pwede kong tanggapin. Sige, galing to kay Sir Jeric. Jeric Aslan. Sandali Hello, Sir Edwin? Oo, malapit lang ako. Pakibigay na lang Okay. Sige, ako na bahala. Sino yun? Para raw kay Ate Nikki. Mahal kong ate, may dumating na package para sa'yo at galing daw sa dati mong amo si Mr. Jeric. Para sa akin? Salamat naman at ibinalik niya ang napakagandang damit na ginawa ko. Pinasuot ko ito sa kapatid mo na pumunta siya sa party para doon sa negosyanteng Hapon. Ibig sabihin, hinubad mo ang damit na sinuot mo sa party sa harap ng dati mong amo? Ano nangyari, ate, pagkatapos? Sabihin mo na sa akin, dali na. Azu, buti pa si Faith na makwento sa'yo. Sige na, Faith. Total, inumpisahan mo, kaya buti pa ikaw na rin ang magtuloy. Ganito kasi yon. Nagpunta ang ate mo sa bahay ng amo niya para magtimpla ng kape para sa mga bisita niyang Hapon dahil marunong siya magsalita ng Japanese. Lampasan mo na yan. Ang gusto kong marinig yung nangyari pagkatapos niyang hubarin yung damit. Ang mabuti pa, Azu, huwag ka nang umasa pa. Dahil kung ano man ang iniisip mo, hindi ganun na nangyari, okay? Ay, ano ba kasi talagang nangyari? Nagpalit ako ng damit dahil papasok na ako sa trabaho. At hindi ng damit na pang-trabaho. Pagkatapos ng party, nagpalit na ako ng uniform namin pang-trabaho. At lahat ng nagtatrabaho sa opisina, isa-isang hinatid ang isang maliit na bus sa mga bahay nila. Kaya naiwan itong damit. Walang kwenta. Umaasa pa naman ako may nangyaring maganda sa'yo. Ang laki kasi ng package, kaya akala ko naman kung ano nang laman yan. Bakit? Ano ba ang iniisip mo? Kahit ako naisahan sa laki ng kahon, akala ko importante. Tamamız diyorsunuz yani ha? Hazırız öyle mi? Hazırız tabii ki Hakan Bey. Aylardır tüm ekip geceli gündüzü çalışıyoruz. Yani bütün maliyet hesapları. Ya bırak. Bana laf salatası yapmayın. Ben bu rakamları hatmettim. Pusula Holding'in dosyasını biliyor muyuz? Yok. Ne rakam vereceklerini biliyor muyuz? Yok. Biraz sonra ihalede Ferit Aslan benim karşıma bir sürprizle çıkarsa ne yapacağım? Benim arkadaşlar 2 aydır geceli gündüzlü çalışıyorlar. Elimizden gelen budur mu diyeceğim ha?
Böyle olmaz arkadaşım. Böyle olmaz. Hayatım, sakin. Neyse tamam, bu saatten sonra zaten yapacak bir şey yok. Gidelim de alalım şu ihaleyi. Toplayın dosyalarınızı, gelin peşimden. Hadi. Tagabalat ng maraming patatas, Nikki. Tagahiwa ng sibuyas, Nikki. Gagawa ng hamburger at meatballs, Nikki. Limitado lang ang budget natin. Hanggang 60 lang ang kaya natin, Nikki. Wala akong pakialam kung magkano yan. Basta gagawin ko pa rin kung anong gusto ko. Tingnan mo ako. Anong masasabi mo? Ano ba naman yan, Faith? Pupunta ka ba sa kasal? Ano ka ba, Nikki? Ang sabi mo sa akin kagabi, imbitado tayo ngayon sa isang show at kailangan natin pumunta. Imbitado lang tayo, Faith. Hindi ko sinabing pupunta. Choir ba tayo sa mga kasal na pupunta kahit saan imbitahin? Wala ako naririnig, Nikki. Sa ayot sa gusto mo, bilisan mo na at magbihis ka na. At pakinggan natin ang kanta nung sinasabi mong si Asena. Alia, Faith. Ni pangalan nga niya, hindi mo alam pero masyado ko excited na panoorin siya. Ang sabi natin, pupunta tayo at panonoorin natin si Alia pero nandiyan ka pa rin. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagagalit ako. Nagagalit ako sa lahat ng mga boss. Sa pagluluto, nare-relax ako. Nagagawa ko pakalmahin ang sarili ko. Magbihis ka na maganda, mag-makeup ka, at habang ginagawa mo yon, magnilay-nilay ka. Sige na, bilisan mo na, magbihis ka na. Faith, inibita rin ni Alia si Jeric kagabi. Darating siya ron at magpapalitan lang kaming dalawa ng masasamang tingin. Ayoko nga, no? Idihayaan mo siyang dumating doon. Ang gawin mo, huwag kang tumingin sa kanya. Makipagkwentuhan ka kay Dennis. Nang dahil lang sa lalaking yon, hindi ka na maglilibang. Sige, pupunta na ako. Kaya ko kaya? Ikaw pa ba? Hindi ako magkukulong ng dahil lang sa kanya. Tatawagan ko si Dennis para sabihing darating tayo. Sige ka, baka magsisi ka kapag hindi ka pumunta ron. Anong sibuyas ba itong hiniwa mo? Naluha na ako, masisira na ang makeup ko. Kasalanan mo to. Ay naku, Faith, okay lang yan. Napakaganda mo pa rin. Salamat. Sa pamamagitan ng ginawang secret balloting, 4 na kumpanya ang nagkaroon ng karapatan na makasali para sa bidding na ito. Binabati ko kayo at welcome sa inyong lahat. Siguro naman handa na tayo. Simulan na natin. Ang halaga ng lupa ay 3 milyon. Unahin na natin ang Pusela Holding. Magkano ang gusto ninyo? 3.2 million. Dagas Holding? 3.3 million. Kizil Solar Holding? 3.4 million. Sa inyo, Partex Holding? 3.45 million. 350 million. $400 million. 410 million. 430 million. Pwede ba natin dagdagan? 450. 500. Kaya pa natin to. Hindi tayo pwedeng lumampas sa 530. 535. Pusula Holding? 540. 545. Pusula Holding? 550. Hindi na tayo pwedeng tumaas. Malulugi tayo. $555. Pusula? 560. $565. Pinapaalalahanan ko po kayo. Kanina pa tayo lumampas sa ating budget. Hindi tayo makabayad ng cash. Mr. Alman, mababankrupt tayo. 570. $575 million. $600 million. Mahal ko, tumigil na tayo.
Ang Dagas Holdings ay sumusuko na. Arman, ano yung ginawa mo, mahal ko? Bakit basta ka nalang umalis? Kalma ka lang. Anong gusto mong gawin ko? Lapitan sila at batiin dahil sila ang nanalo sa bidding? Hayaan mo na lang. Bakit? Kaya mo na bang ganong kalaking halaga ngayon? Hello, ano masasabi mo, Arman? Hindi mo ba kami babatiin? Sige lang, pero huwag kayong magpakasaya dahil hindi pa kayo nakakasiguro. Napakalaki ng halagang inalok nyo. Kung hindi nyo magagawa ang project na yon, huwag nyong ipapasa sa akin. Alam mo, Demi, napaka-smart mong tao. Pwede bang pagbawalan mong yung asawa na magsalita ng ganyang walang kwenta? Talaga ba, kuya? Una, kami ang naunang nag-apply sa bidding na ito. Sumunod lang kayo. Ikaw at si Jeric ay parang mga ahas lang na biglang sumusulpot. Yan ang akala mo, Miss Demi. Pero kung titignan mo sa isang banda, kayo yung lumalabas sa likod ng mga ahas ng mga masasamang espiritu. Edwin, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo sa asawa. Edwin, umalis na tayo. Huwag na natin patulan ng mga taong ito. Alam niyo ba kung anong problema sa inyo? Tingin niyo sa inyong mga sarili lagi kayong tama. Magagaling at hindi mga manloloko. Pero hindi kayo kasing linis gaya ng akala ninyo. Kahit isa sa inyo. Halika na. Tara. Akala mo kung sino malilinis. Shh! Hayaan mo na. Tara. Tayo na. Mas mabuti siguro kung papasok na tayo. Posibleng nasa listahan na tayo ng mga guest. Alam mo, bilib na talaga ako sa'yo, Azu. Ang dami mong nalalaman. Nikki, kanina pa ba kayo? Hindi naman, kadarating lang namin. Katunayan, nagkita na tayo sa isang event ng Hello Summer. Isa kami ni Nikki sa mga nagsisilbi doon. Ako si Faith. Ikaw ba yung sikat na si Dennis? Oo, tama. Ako nga si Dennis, pero hindi ako sikat. Nice to meet you. Ako si Asunta. Hello. Si Azu, kapatid ko. Magsisimula na. Pumasok na tayo. Okay, tara. Wow, Dennis, ang ganda-ganda naman dito. Ngayon ka lang ba napunta rito? Oo. Ikaw, Nikki. Ngayon lang din. Ang ganda nga. Welcome sa inyo. Salamat. May bakante ron, no? Doon muna kayo. Pupuntahan ko lang si Alia tapos babalikan ko kayo rito. Sige lang, walang problema. Tanggapin mo na kaagad. Faith, huwag mo akong galitin ha. Hindi ko tatanggapin ang inaalok niyang trabaho. Anong trabaho? Ang sinasabi ko, tanggapin mo na agad pag inalok ka niya ng kasal. Iabot mo ang kamay mo para ilagay niyang singsing sa daliri mo. Ayos ka talaga, Faith. Sige, ihanda mo ang regalo mo sa kasal ko. Ikaw, ang dami mong nalalaman. Sinabi mo pang sikat siya. Kailan pa siya naging sikat? Ba't hindi ko yan alam? Samantalang ako ang kaibigan niya. Alam mo, minsan kailangan mong gawin ang ganyang bagay. Mag-isip ka nga. Ang lalaking yun ay parang diamante. Kapag hindi ka niya inalok ng kasal, kung kinakailangan, ikaw gumawa. Aha, correct ka dyan. Katunayan, naghihintay ng singsing para isot sa daliri ng kapatid ko. Hala, gumising nga kayo. Ang aga niyo managinip ha. Hindi lahat ng lalaki kandidato para pakasalan ko, no? At si Dennis, kaibigan ko lang siya. Para sa'yo, kaibigan. Paano siya? Katapusan ko na. Bakit? Si Edwin na yun siya. Paano magiging katapusan mo na? Ay naku, pati yung isa dumating na rin. Magkasama pa sila. Sino ba si Edwin? Kayong magkapatid, hindi niyo ba natatanda ng sinabi ko? Siya yung lalaking kasama ko na trap sa pinto at nagustuhan ko siya kaagad. Yung sinabihan mo na meron kang fashion boutique. Tapos ka na talaga ngayon. Naku, ang malas ko naman sa dinami namin ng araw. Bakit ngayon pa siya pumunta? Kumalma ka nga, Faith. Hindi mo pa kakausapin si Edwin. Puntahan mo na siya. Hindi. Huwag gayon. Hindi pa ako handa magumpisal sa kanya. Tumigil ka nga, Azu. Huwag mo ako pagtawanan. Sorry, na ako. Naku, Nikki, kapag nakita niya ako, mapapahiya ako. Wala na ako mukhang iharap sa kanya. Mahuuna na ako. Faith, hindi ka pwedeng umalis. Sasabunutan kita. Ikaw ang nagpilis sa pumunta rito, di ba? Aba, tingnan mo yun. Umalis talaga. Hayaan mo na siya. Kumanda ka sa akin, Faith. Kukutusan talaga kita. Heto na ang inumin nyo. Maraming salamat. Nasaan si Faith? Ayun, nagmamadali siyang umalis. Si Faith. Bigla siyang umalis kasi yung auntie niya na very close sa kanya, masama ang lagay. Kaya ayun, nagmamadali siyang umalis. Wow! Kahit na sinabi mong pupunta ka, hindi ko inaasahang darating ka talaga. Nangako ako. Hi, ako nga pala si Edwin. Nikki, hello. Balita ako, masarap daw ang mga luto mo. Talaga? Mabuti naman.
Si Edwin ay matagal ko ng malapit na kaibigan. Siya si Azu, kapatid ni Nikki. Nice meeting you. Kumusta ka? Huwag ka masyadong uminom, hindi makabubuti sa'yo. Excuse me. Oo nga pala. Nagkakaproblema ako sa sikmura. Magandang gabi sa inyong lahat. Bu gece son, biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm, elimi tut, düşman olma. Ne olur parça parça olmasın içimiz. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önünde. Gün gelir sevgilim, acıya alışırsın, alışırsın. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önünde. Gün gelir sevgilim, acıya alışırsın, alışırsın. Bu gece Dennis, son. hindi na ako magtatagal. Pakisabi na lang kay Biraz Alia. sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm, elimi tut, düşman olma. Ne olur parça parça olmasın içimiz. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önünde. Gün gelir sevgilim, acıya alışırsın, alışırsın. Bu gece son. Maraming salamat.
Maraming salamat. Magkakaroon na tayo ng konting break, tapos babalik ulit ako. Congrats ha, ang husay mo talaga. Maraming salamat. Kamusta? Okay lang ba? Ay, naku, ang galing mo. Congrats. Salamat. Lalo ninyong pinalakas ang loob ko ngayong gabi. Si Azu, kapatid ko. Kamusta? Ay, grabe, ang galing-galing mo. Natulala ako. Lagi na akong pupunta rito. Maraming salamat. Tawagan mo ako para maisulat ang pangalan mo sa guest Oo, list. sige. Pahingi ako ng number mo para matawagan kita. Okay. Teka, nasan si Jeric? Hello raw sabi niya. Nagulat nga ako at dumating siya eh. Ibig sabihin nanalo kayo sa bidding? Miss Alia, gusto raw ko yung makausap ni Mr. Tanza. Sige. Babalik ako agad. Huwag kayong umalis dito. Gusto mo ba ng maiinom? Okay. Excuse me? Ano yun? Kapatid mo pala si Nikki. Magkamukha kayo. Ang totoo, hindi kami magkamuka. Magkaibang ugali namin. Madalas ka bang lumalabas sa gabi? Ang ibig ko sabihin, para magsaya, kayong dalawang magkapatid, para maglibang. Ang gusto ng kapatid ko, sa bahay lang. Ako naman gusto ko sa labas. Ubus ng inumin ko. May sauce para rito. Yun ang nagbibigay ng tamang lasa. Kaya importanteng lagyan mo to ng sauce. Ay, gusto ko tuloy maghanap na nagtitinda ng barbecue ngayon. Wow, kakain tayo? Para na nga akong lobo na gutom eh. Oh, naka-silent pala yung phone ko. Naka-4 ng tawag si Jenny. Sa akin din. Tatawagan ko siya. Excuse me lang Sige lang. Okay, sige. May problema ba? Hindi ko alam. Puntahan ko raw siya ngayon din. Pati ikaw, Edwin. Saan natin siya pupunta? Hindi ko alam. Umalis na raw tayo rito, tawagan siya. Bakit kaya? Kung tumawag si Jeric sa ganitong oras, importante yun. Pasensya na, kailangan na namin umalis ha. Walang problema. Sana lang walang masamang nangyari. Huwag kang malungkot. Magkikita pa tayo ulit. Hanggang sa muli. Okay, sige. Good night sa inyo. Ano ba, Azu? Bakit? Tara na, umuwi na nga tayo. Huwag mo nang pag-isipan, ha? Saan bang station dito? Ay nako ate, walang station dito. Maglalakad tayo papunta sa sakayan ng bus doon sa bandaron. Alam mo, Azu, ang saya rin natin dun sa bar, no? Lalo na nung umalis si Mr. Jerry. Napansin mo ba, mas lalo tayo nag-enjoy dun? Oo, nawala nga siya, pero hindi siya tumigil sa pagsira ng kasayahan natin. Siguro napansin niyang hindi niya kayang sirain ang kasiyahan natin. Kaya ang ginawa niya, tinawagan niya yung dalawang kaibigan niya. Malinaw na gusto niyang gayahin din ng mga taong style ng buhay niya. Nakakainis talaga. Bakit? Ano nangyari? Nangyari ang aksidente mga 1 oras pag alis ninyo. Ngayon, si Mrs. Leman, nasa operating room pero okay na siya. Si kulot na balian. Pero okay na siya. Okay. Ang aking kapatid at si Senny. Kumusta naman sila? Si Mr. Demir at si Miss Eni, hindi sila nakaligtas.
Binawian sila ng buhay sa loob mismo ng sasakyan pagkatapos ng aksidente. Isa tong kalokohan. Hindi nakakatuwa. Kanina lang. Papatayin kita! Ikaw ang manifest sa mga nangyari ito! Manawala! Tama na! Minaw ka! Hindi kita mapapatawa! Kasalanan mo to! Minaw ka! Hindi mo tayo tapos! Magbabayad ka sa akin! Dennis, Minaw ka! tigilan mo na si Terry. Tama na! Itiwan mo ako! Paano si Kulot? Naka-seatbelt kasi siya. Pero kanina wala siyang malay. Hinihintay na lang namin kung anong sasabihin ng doktor. Ligtas na ang bata, okay na siya. Napagitnaan kasi siya ng mga upuan kaya nakaligtas siya. Napinsala lang ang mga binti niya. Malubha pa. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng treatment, babalik na siya sa normal. Matatagalan lang ang pag-recover niya dahil sa trauma. Pahinga muna siya ngayon. Tsaka ako na lang kayo papupuntahin sa kwarto niya. Gagaling din siya. Salamat po. Paano nangyari yun? Paano? Paano nangyari? Dennis! Dennis! Minaw ka! Dennis! Dennis! Kanina ka pa nakaharap sa computer na yan, ha? Gusto mo ba talagang masira yung mga mata mo? Alam mo ate, habang tumatagal mas lalo ka nagiging katulad ni Mama. Gusto ko lang maging updated sa balita para naman hindi ako maging mangmang. Alam ko kung anong gusto mong balita, kung sino ang mga dinedate na mayayaman. Tama na nga yung mga init ng ulo nyo, ang mabuti pa mag-agahan muna tayo. Sige na. Magkakasama tayo ngayon, magchismisan na lang tayo. Meron bang ali-aligid kay Edwin dun sa bar? Azu, pwede ba nating sabihin sa kanya? Ang alin? Ayaw naming sabihin sa'yo dahil alam ko malulungkot ka, pero meron nga. Sino? Si Jeric Aslan. Ay, Nikki, sobra akong kinabahan sa sinabi mo, ha. Hindi ko gusto ang ganyang biro sa umaga. Tinanong ko lang kasi gusto ko lang malaman kung meron bang mga babae na nagpapapansin sa kanya. Hi, Faith, maniwala ka sa sinasabi kong wala nga. Umalis na rin sila kagad. Huwag na dapat sila nagpupunta sa bar. Uwi na agad pagkatapos ng trabaho. Makinig ka sa sasabihin ko sa'yo. Alam mo, para kang isang daga sa loob ng butas na sumisilip sa kanila. Si Jeric to, di ba? Nasa balita ba yung concert kagabi? Hindi tungkol sa concert kagabi yung balita, ate. Tingnan mo, kilala mo ba sila? Sila ang mga magulang ni Kulot. Si Demir Kayat, ang kanyang asawang si Zenny, ay binawian ng buhay sa isang aksidente. Ang ibang miyembro ng pamilyang sina Kulot Kaya at Lemon Aslan ay malubhang napinsala. Condolence po. Condolences po. Nakikiramay po. Condolence po. Nakikiramay po ako. Dennis, nakikiramay ako.
Salamat. Si Kulot, kumusta? Mabuti. Pero, mahihirapan siya ng gusto. Kung kailangan niyo ng tulong ko, darating ako kagad. Salamat. Nakikiramay ako. Salamat. Nakikiramay ako. Salamat. Nakikiramay ka ba? Ate, Dennis! Close pa silang dalawa? Si Miss Demi ay kapatid ni na Mr. Demir at Dennis. Si Miss Zenny naman ay kapatid ni Sir Jeric. At dati rin silang magka-partner sa kanilang kumpanya. Nang panahon na yun, nagtatrabaho sa kumpanya nila si Arman. Pero dahil hindi nila ito gusto, tinanggal siya sa kumpanya. Nagkagulo ng sinabi ni Miss Demi na magpapakasal siya kay Arman. Binigyan siya ng kanyang ama ng maliit na parte ng kanyang kayamanan at pinalayas. Nagtayo sila mag-asawa ng sariling kumpanya. At magmula noon, hindi na sila nagkita magkakapatid. Kuya. Kapatid ko. Kapatid ko. Bakit? Bakit nangyari to? Bakit nagkahiwalay tayo ng may galit? Iyo, 2 linggo na. Wala ka pang kinakain kahit na ano. Ayoko sabing kumain! Isang kutsara. Ayoko kumain! Iyo, hindi ka gagaling kung hindi ka kakain. Hindi ako gagaling! Ayaw mo na gagaling ka? Bakit? Ha? Alam mo ba na matagal ding malulungkot ang mga uncle mo? Ayoko sabi! O sige, hindi na. Nurse, kumusta siya? Ayaw po niyang kumain. Sige, huwag mo siyang pilitin. Kakain din naman siya pag nagutom siya. Hindi ba, Kulot? Hindi ako kakain! Ayoko! Tingnan mo, Kulot, may puding masarap yan. At saka tsokolate, yung paborito mo. Ayoko kumain! Galit pa rin siya sa lahat. Malalampasan din niya yan. Maghintay lang tayo ng konting panahon. Palagi siyang sumisigaw pero hindi pa rin siya nakakaiyak. Ako rin, Brad, umiiyak pero tinitiis ko na lang ang sakit. Paano pa kaya yung bata? Malaki ang nawala kay Kulot. Isa sa nagpapaalala sa kanya ay ang ospital. Kailangan siya matingnan lagi at ipagpatuloy ang gamutan. Tapos pauuwi na namin siya sa bahay niya. Sa bahay niya. Sa bahay. Namatay ang mga magulang ng bata. Saang bahay niya siya iuuwi? Dennis, pansamantala doon muna siya sa akin hanggang sa gumaling ang lola niya. Tsaka na siya doon lilipat. Oo nga, Brad, tama ka. Ang bahay ko masyadong magulo. Pasensya na, Dok. Ayos lang. Ang inyong nararanasan ay hindi ganun kadali. Katunayan ng inyong mga reaksyon at pati kay Kulot ay normal lang. Sana malampasan niyo ito agad.
Anong iniisip mo? Si Kulot, Faith, hindi maalis sa isip ko. Napakabata pa niya. Paano niya malalampasan yung ganito kalaking sakit? Paano niya maibabalik yung dati niyang sigla? Kawawa naman siya. Salamat sa Diyos at buhay ang lola niya. Tapos nandyan din ang mga uncle niya. Tingin ko hindi pwedeng wala akong gagawin. Kailangan ko siyang puntahan at makita. Mahirap yon, Faith. Talagang napakahirap. Good morning. Magandang umaga. Room ni Kulot kaya? Doon po ang kwarto niya. Salamat. Wala pang anuman. Dadalaw ho ba kayo kay Kulot? Oo. Tulog ho siya ngayon. Maya-maya gigisingin din siya dahil iinom siya ng gamot. Pwede ko ba siyang makita lang? Tulog pa rin? Huli ko siya nakita nung siya'y pinanganak. Ngayon malaki na siya. Hindi mo na nakita ang paglaki niya. Kumusta na si Auntie Lemon? Uuwi na siya ngayon. Hello, Jeric. Hello, kumusta? Uuwi na muna ako. Total tulog pa naman si Kulot. Babalik na lang ako ulit. Ingat. Brad, parang sasabog ang ulo ko. Uwi na muna ako. Magpahinga ka muna. Si Kulot palalabasin na rin ngayon. Magkita na lang tayo ulit. Dennis, ipinagbilin ka sa amin ni Demir ng papa mo. Sa kasamang palad, wala na ang kapatid mo. Pero ako nandito pa. Tayong dalawa ngayon ang mag-aalaga kay Kulot. At ikaw, hindi ko hahayaan na masaktan ka kahit konti. Sa ngayon, medyo bagsak pa ako. At kailangan ko ng suporta mo. Uuwi na ako. Matatanggap ko rin ito at mabangon kagaya mo. Tama na, tama na. Tahan na. Kumusta naman? Nakita mo ba si Kulot? Oo, pero hindi ko nakausap. Natutulog kaya babalik ako ulit. Arman, kung nakita mo lang siya, ang laki na niya. Pamangkin mo siya. Dapat bumalik ka para makita kayo ulit. Alam mo, kadugo mo ang batang yun. Demi, alam kong hindi tamang pag-usapan ang tungkol sa mga namatay. Pero wag mong kalimutan. Hindi mo nakita ang pamangkin mo dahil sa iyong kapatid at kay Jerry. Arman, wala nang kapatid ko. Tama na, tama na. Tama na, umuwi na tayo. Bye na. Magandang araw. Yes, ma'am? Anong number ang kwarto ni Kulot Kaya? Sandali lang po. 1332. Dun po banda, ma'am. Okay, thank you. Wala naman po. Pero iyo, hindi pwede. Kailangan ka pa inumin ng gamot. Huwag mo akong hawakan! Ay, tingnan mo, tinapon mo pa ang gamot Pasensya mo. na. Huwag kayong mag-alala, babalik na lang ako pag kalmado na siya. Kulot? Kapag hindi ka uminom ng gamot mo, hindi ka nila palalabasin. Kaya inumin mo ng gamot mo para makauwi na tayo, okay? Magaling na ako! Ayoko na ng mga gamot! Aalis na ako rito! Pag tulog na kayo, lalabas na ako rito! Pero
Pero saan ka naman pupunta, ha? Saan ka tutuloy? Huwag mo akong hawakan! Ayoko! Kulot, tama na. Shh. Nikki? Hello, Kulot. Nandito ako para hingin sana na gumaling ka kagad. Ayoko rito. Huwag mo silang palapitin sa akin. Ayoko, lagi nila ako pinipilit. Pinipilit nila ako painumin ng gamot. Pero kailangan mo yun. Nikki, mas mabuti kang umalis ka muna. Ano yung dala mo? Cookies. Yung paborito mo. Ginawa ko to para sa'yo. Gusto mo kumain? Nikki? Alam mo bang patay ng mommy at daddy ko? Nikki, salamat sa lahat ng mga ginawa mo para kay Kulot. Walang anuman yon. Masaya ako na makatulong sa inyo. Nagawa mo, nagtagumpay ka. Sa loob ng maraming araw, ikaw lang ang kumalma sa kanya. Unang beses siyang ngumiti dahil sa'yo. At higit sa lahat, ngayon ang unang beses na umiyak siya sa piling mo. At mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ko rin naman siya. Si Dennis nga pala, hindi ko nakita. Oo, wala siya. Hindi pa siya nakaka-recover sa pagkawala ng kuya niya. Maya't maya umuwi siya. Hindi siya nakakapagtagal dito. Ganun ba? Sabihin niyo lang kung meron akong may tutulong kahit ano. Salamat. Maraming salamat, Nikki. Hello? Dennis? Nikki? Tumawag ako kasi nag-aalala ko. Kumusta ka na ba ngayon? Nagsisikap. Minsan, okay ako. Minsan naman, hindi. Ngayon, kumusta ka? Hindi mabuti, Nikki. Gusto mo bang puntahan kita, Dennis? Pupunta ka. Pero huwag kang pupunta ngayon. Magulo rito masyado. Ganun pa man, ako ay masaya dahil tumawag ka. Salamat. Kung may tutulong ako, sabihin mo lang, ha? Bye. Bye-bye. numara geçiyor mudur oradan? Ay bilmiyorum ki Nazlı. Hiç gitmedim oralara. Ben geldim. Hoş geldin. Hayırdır canım? Sen nereye böyle? Deniz'e kurabiye yaptı Bulut'un amcasına. Onları götürüp gelecek. Ha. İyi ben de geleyim seninle. Senin ne işin var ablacığım Deniz'de? Aa. Senin ne işin var ablacığım? Ha özel bir şey konuşacaksanız orası ayrı tabii. Ay yok artık. Ne özel bir şey konuşacağım. Yani Bulut rica etti. Amcama kurabiye yapar mısın dedi. Ben de bunu bırakıp geleceğim. İyi işte ne güzel. Ben de gelip sana destek olurum. Hem iki sanatçıyı bir görmüş oluruz. Kız fena mı? Değil tabii. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz babuşum. Hadi güle güle.
zaman ya. Nikki? Kumusta? May dala akong cookies para sa'yo. Cookies? Oo, nagdala kasi ako dito sa ospital para kay Kulot. At nakita kong bumuti ang pakiramdam niya. Kaya naisip kong dalhan din kita rito. Si Asu... Nakikiramay ako sa nangyari. Salamat. Gusto niyo bang umakyat? Kahit saglit lang. Bumubuti na nga ang pakiramdam ko. Ano nga palang flavor nito? Chocolate cookies yan. Sana magustuhan mo. Oo, paborito ko yun. Tara, pagtitimpla ko kayo ng kape. Halika nga, tingnan natin kung anong pwede nating mapanood. Dadagdagan ko lang ng unan. Ayan. Ayusin natin to. Komportable ka na ba? Hindi ko maabot yung remote. O, ito. Okay, Miss Naval. Jeric, halika muna. Dadalhin ko lang yung mga gamit mo sa kwarto, okay? Tumawag si Miss Naval. Bukas daw darating yung nurse. Naayos na rin niya yung appointment para sa therapy. Jeric, alam ko nag-aalala ka tungkol doon. Tandaan mo, para mo na rin akong kapatid. Kaya natin itong lampasan. Salamat. O sige, magpapaalam na lang muna ako kay Kulot. Sige. Azu, tigilan mo nga yan. Ito na yung kape niyo. Maraming salamat. Hindi ako kasing husay ng ate ko sa pagluluto. Naiinip kasi ako sa kusina. Alam mo, dati ko pa gustong matutong magitara. Pwede mo ba akong turuan minsan? Hindi ako mahusay magturo. Mas mabuti yung kumuha ka na lang ng course. Dennis, alam mo bang tugtugin lahat ng instruments dito? Gusto mo makita yung pinakauna kong gitara? Sige. Binili to sa akin ng papa ko. May sentimental value pala yan. Tama ka. Tama na yan. Matulog na tayo para makapagpahinga ka na. I-off ko na yung TV. Hindi ka naman nanonood. Nanonood po ako. Kulot, di ba sabi ko sa'yo kanina pagkaalis ni Edwin na babasahan kita ng libro? Sabi mo okay. Wala ako sa mood magbasa. Gusto ko ng ice cream. Hindi na pwede sa oras na to. Matutulog na tayo. Bukas na lang. Hindi, gusto ko pong kumain ngayon. Gusto ko ng matamis. Pero wala tayong dessert. Bukas na lang tayo bumili kahit ano pang gusto mo. Kung nandito si Nikki, gagawa niya ako ng gusto ko. Kailan ba siya babalik dito? Kulot, hindi na babalik si Nikki. Isang mahusay na chef na ang papalit sa kanya. Ipagluluto ka niya ng kahit anong pagkain gusto mo, okay? Halika na, wag na matigas ang ulo. Sige na, magpahinga na tayo. Makulit kong pamangkin. Talagang masarap to. Mabuti na gustuhan mo. O sige, tutuloy na kami. Gumagabi na rin kasi. Sandali lang. Huwag muna kayo umalis. Kapag nag-iisa ako, para kasing gumuguhulit ang mundo ko. Naintindihan ko. Pero kailangan na rin kasi naming umuwi eh. May mga assignment pa si Azu. Babalik na lang kami sa ibang araw. Pero huwag kang mag-alala. Madalas kaming bibisita.
Dennis, gusto mo bang bumisita ulit tayo sa animal shelter? Kailangan mo ba ulit na maglilinis? Hindi. Naisip ko lang na baka bumuti ang pakiramdam mo kapag pumunta ka ulit doon. Tsaka, baka pwede mo ring subukan na magadap ng kuting o kaya tuta na alagaan. Maniwala ka, mas magiging okay ka kung may kasama kang alaga rito. Medyo alanganin ako sa sinasabi mo. Kasi hindi ko na nga maalagaan ang sarili ko. Mag-asikaso pa kaya ng hayop. Pag-iisipan ko, pangako yan. O, sige. Nikki, napapabuti mo ang pakiramdam ko. Bumisita ka ulit. Pakiusap. Okay, sige. Sa tingin ko, mabuti pang huwag na lang ganitong kunin yung trabaho. Kung hindi nyo kaya magbantay ng bata, sa unang araw pa lang ganito na ang nangyari. Ilang taon na ako nag-aalaga ng mga bata, pero ibang isang yan. Ginawa ko ang lahat para intindihin siya dahil sa sitwasyon niya, pero di ko na talaga kaya. Pasensya na talaga kung hindi na namin kukunin ang serbisyo nyo, ma'am. Babayaran na lang namin tong araw na ito. Sige na. Napakahirap niyang alagaan. The person you are calling cannot be reached. Please leave a message after the beep. Hello, Nikki. Si Dennis to. May iaalok akong trabaho. Gusto ko magluto ka para sa akin. Alam ko na hindi kayo magkasundong dalawa ni Jeric. Hindi naman ako mapili. Pwede ka rin gumawa ng homework dito sa bahay ko. Walang problema sa akin. Seryoso ako. Sige, tawagan mo na lang ako. Hello? Akin na nga yan. Hindi natin yan titigilan eh. Ate Nikki, aalis na ako. Azu, please naman huwag mo namang i-off ang cellphone mo, okay? Ayokong sabihin mong na empty bat ka. Susugurin kita doon. Sigurado ako na talagang mag-e-enjoy ka sa pupuntahan mo, Azu. Excited na nga ako, Faith. Kasama ko ang ilan sa mga kaklase ko at may mga kasama rin kaming teacher. Para lang yung isang training. Mag-aaral kami, 4 na araw lang naman. Pagkatapos nun, babalik na din kami. Ang sarap naman. Dapat nag-tourism na lang tayo. Tingnan nyo, yung pamasahe, pagkain, accommodation, sagot na nila. Kaya lang, para sa mga personal na bagay na kailangan, kami na dapat ang bumili noon. Alam mo nang ibig sabihin, manghihingi ng pera. Azu, kapag nalaman to ni Mama, lagot tayo sa kanya, tsaka magwawala yun. Alam mo, the best ka talaga, ate. Kaya nga paborito kita eh. Siya nga pala, ang sabi ni Mama gusto kanya makausap, pero hindi kanya makontak. Paano ka nga naman niya makukontak ay patay yung cellphone mo? Nakapatay ba? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Lagi mo akong sinasabihin na huwag kong patayin yung cellphone ko. Pero ikaw tong hindi matawagan dahil off ang cellphone mo. Kaya nakapatay yun dahil luma yung cellphone niya. Bigla na lang yun namamatay, tapos bigla rin mag-o-open. Makakabili rin ako, no? Makikita nyo kapag meron na akong trabaho, bibili ako ng pinakabagong model ng cellphone. Maganda na sana yung kita mo nitong huli, kaya lang pinakawalan mo yung pagkakataon. Hindi ko kailangan ng pera niya, no? Okay na, sige na, bye. Diyan na kayong dalawa. Bye, ate. Bye. Ingat Mag-iingat din ka, kayo, ha? ingat. Iniisip ko tawagan si Edwin. Bakit naman? Bakit hindi? Pwede kami magkita paminsan-minsan. Tapos kapag medyo okay na kami,
Sasabihin ko sa kanyang totoo na wala akong butik, pero hindi magtatagal, magkakaroon din ako. Ang galing talaga ng naisip mo, Faith. Baka nga sa mga panahon na yon, mahal ka na niya talaga. Pagkatapos sasabihin niya, ikaw ang mas mahalaga. Kaya bibilang kita ng sarili mong butik. Baka maging sikat ka pa at makita sa TV. Faith, sikat na fashion designer. Sana, pag marami na akong pera, itatayo kita ng restaurant. Fusion ng Japanese at Antakya meals. Ano sa tingin mo? Magandang idea. Tingin ko mas malala ka pa kay Azu. Alam mo kung bakit siya ganon? Ginagaya ka kasi niya, no? Hindi ko akalaing maririnig ko yun sa'yo. Pareho man kami nangangarap, pero ibang diskarte ko. Please lang. Pahingi na lang ng tsaa. Salamat. Hindi ka na naglalagay ng asukal? Hindi na. Hindi na ako nag-aasukal. Oh, talaga? Seryoso? Pero, nahirapan din akong ihinto. 5 taon na rin walang asukal ang tsaa ko. Ganon katagal na tayong hindi nagkikita? Tama ka. Matagal na rin. Unang beses kong makarating sa bahay mo. Maganda rito. Yung decor, nakabase lahat sa taste mo. Masayahin at malaya. Puno ito ng arts at makalat. Parang ikaw hindi. Sa bagay, Tumigil ka na rin ba sa pagiging makalat? pero tandaan mo, paraan ng pamumuhay ang pagiging makalat, hindi ba? Tama ka. Noon may mga bagay akong tinatago sa kwarto ko. At kahit anong gawin ni Kuya, hindi niya makita. Si Demir, hindi siya pumapasok sa kwarto mo. Nahihilo kasi siya sa tuwing pinapasok ngayon. Paano kasi? Iba siya sa ating dalawa. Pero alam mo, tulad natin si Kulot. Talaga? Makalat din siya. May pagkakataong sobra nakukulitan si Kuya. Kaya lang, sa ngayon, wala na siya. Kailan kaya tayo masasanay na wala na siya? Dennis, halika nga. Makinig ka. Nandito pa naman ako. Malalampasan natin to. Okay? Pwede ba kitang yakapin? Halika. Tingnan mo, ilang beses nang tumawag si Mama. Kala mo kung paano na siya. Faith, teka. Halika. Ano problema? Basta halika. Pakinggan mo. Hello, Nikki. Si Dennis to. May iaalok akong trabaho. Gusto ko magluto ka para sa akin. Alam ko na hindi kayo magkasatong dalawa ni Jeric. Hindi naman ako mapili. Pwede ka rin gumawa ng homework dito sa bahay ko. Walang problema sa akin. Ay, maganda yan! Ano naman ang maganda ron? Anong sasabihin ko sa kanya? Maganda, dahil meron ka ng trabaho ulit. Kikita ka na ng pera. At isa pa, magkakaroon ka na ng panibagong love life, Nikki. Sige na! Hayaan mo. Ikaw ang mag-organize ng kasal ko at ikaw rin ang gagawa ng gown. Interesado sa yung lalaking yon, maniwala ka. Ano ka ba? Hindi mo ba napapansing kinikilig siya kapag nakikita ka niya? Mas lalo mo pa siya makikilala kapag nagtrabaho ka na sa kanya, di ba? Ang gusto ko pa nga sanang mangyari yung aminin niyang feelings niya para sa'yo. Tanggapin ko ba yung alok niya? Alam mo, Faith, kaibigan ko lang si Dennis. Okay siya pero kaibigan ko lang siya.
Nagsisimula naman talaga sa pagkakaibigan. Hindi na lang sana kita tinanong. Ituloy mo na lang yung ginagawa mo. Eh di bahala ka na nga. Bibigyan ka nga talaga ng medal sa pagiging ma-pride. Baka pag-isipan ko pa rin. Ay, ang mabuti pa, magtitimpla na lang muna ako ng kape. Matagal din ako hindi nakapag-compose. Hindi kasi kami naging okay ni Alia. For 2 months, nanatili ako sa Mexico. Nung isang beses nakita kitang umalis sa bar na may kasamang babae. Siya ba si Alia? Ang nakalagay pang title sa magazine, sino ang bago niyang dinidate? Tapos na kaming dalawa. Magkaibigan na lang kami. Talaga? May bago ako nagugustuhan. May bago na pala, ha? Pero bago lang to. Ayoko kasing madaliin eh. Anong ibig mo sabihin? Hindi ka sigurado sa nararamdaman mo? Sigurado ako. Gusto ko lang na sigurado rin siya. Ayoko siyang madaliin. Kapag nagmamadali ka kasi, nagiging komplikado ang mga bagay. Alam mo kasi, magkaiba naman ang kaso natin. Sa bagay. Nagmadali ka kasi. Kayo ni Jeric nun pero iniwan mo siya. Malapit na sana kayo magpakasal. Gusto mo bang magkape? Hindi na. I-pressure natin si Dennis na umamin sa'yo. Faith, tatalo na talaga ako sa bintana. Hindi mo ba talaga yan titigilan? Bakit? Masama ba ang mangarap? Ikaw talaga? Ganito na lang, kunwari umamin si Dennis na may feeling siya sa'yo. Paano na ngayon yung isa? At sino naman yung isa? Huwag ka nga magkunwari na hindi mo alam. Si Mr. Jeric ang tinutukoy ko. Nagkakamali ka lang, Faith. Kung ano-ano yung iniisip mo, ha? Tigilan mo na yan, ha? Nagmamaang maangam pa. Alam niya naman ang sinasabi ko. Anong ginagawa mo rito?